At bago tayo magsimula, no, shout out nga po pala kay Ate Regine Tan at kay Kuya Ryan Tan ng Edmonton, pero sila ay nakabase sana sa University of Victoria at international student po sila, no. Nasa world po sila ng finance, kumbaga commerce, parang ganyan, ano. So shout out po sa inyo, nasalubong po natin sila habang po tayo ay nagtitrail doon sa Johnston Canyon. At shout out po sa inyo. Maraming salamat po, no? Noong una, nag-hi lang ako sa kanila. Kukuhanan ko lang sila ng photo, pero na-recognize nila ako. Ikaw ba si Kuya Rod? Parang ganun. So, nagpakilala na rin ako at nakakagalak na makakita ng mga kababayan natin na kasabay natin nag-hike, no? Sila yung mga kababayan natin na inspirasyon din natin. Sapagkat although makikita natin na nasa hustong gulang na talaga sila, pero pinupurso pa rin nila na makarating dito sa Canada at syempre magkaroon ng tinatawag nating settlement naman o syempre permanent residency dito sa Canada. Muli, shout out po Kuya Ryan Tan and Regine Tan ng University of Victoria at nasa Edmonton po sila, no? Alam po ninyo, habang kami ay bumabaybay pa uwi mula sa Calgary, kasi dinalaw po namin yung aming tito sa Calgary, Alberta, ay dumaan kami sa isang gas station na kung tawagin natin ay Petro-Canada. So yung Petro-Canada ay may concessionaire, kumbaga may convenience store doon na ang pangalan niya ay Kikit. Sa mga Ilocano, ang Kikit ay parang maliit na daliri, parang ganito, no? So, nadaan kami doon at napagkakwentuhan namin yung isang ate doon na very vocal niya sa gawi ito ng Swift Current, Saskatchewan, ano? At habang kami ay nagkukwento at habang kami ay nagpapalitan ng mga ideya sa kung paano yung immigration process sa kasalukuyan, naikwento niya at nakaka-inspire naman talaga na yung kwento niya ay talagang inspiring, ano? Kapag maririnig mo yung kwento niya, yung ay hindi talaga siya tumigil hanggat hindi niya nakakamit yung kanyang pangarap. So, inspiring. So, bakit ko sa inyo ito sinasabi, no? Sapagkat ito ay may kinalaman sa pag-uusap natin ngayon. Nangyari at totoong may taong ganito, yung fighting spirit ng isang tao ay talagang hindi tumitigil, no? So, ayon sa kwento niya ay galing siya ng Dubai at doon siya nag-abroad noong una at naghanap. Yung ate niya ay nauna dito at nasa Alberta na ngayon. At gusto niya na mapunta rin dito. Sa kasamaang palad, sa mga panahon na yun, that was 2013 pa. That was 2013 pa nung siya ay nag-apply papunta rito, pero na-deny siya. So, hindi siya tumigil ng pag-apply papunta dito sa Canada. Although tinutulungan siya ng ate niya, pero humahanap din talaga sila ng mga applications sa job bank, sa Indeed.com, sa SaskJob, sa Alberta ALIS. So doon siya napapadpad. No, within that year daw, ang sabi niya ay talagang parang gusto niyang give up na rin. Pero na-inspired siya sa mga ibang kababayan natin na hindi rin tumigil. So siya rin, ganun yung kanyang naging kaisipan na hindi rin siya titigil hanggat hindi nakararating dito sa Canada. So yun yung kanyang fighting spirit. So sabi niya, kakamtin ko yung pangarap ko na makarating ng Canada, no? So it was so inspiring, na ikwento niya yung kanyang buhay. At sinabi niya nung mga time na yon na siya nga ay nagpunta rito as a work permit at kung saan-saan din nakarating sa mga panahon na yon. At nakakuha nga ng permanent residency dito sa Saskatchewan, sa Swift Currents to be more particular, no? So, to make the very long story short, kasi medyo mahaba-haba yung usapan namin, sinabi niya na buti na lamang at nag-reapply siya after na siya ay ma-deny noong 2013 from Dubai at nakarating din siya dito nga sa Saskatchewan. At yun nga ay naging manager na siya ng store ng Kikit, kumbaga Kikit Convenience Store. Sosyo naman doon yung binabayaran naman ng Petro-Canada. So bakit ko na ikwento ito, no? So sapagkat sa mga comment ninyo ay medyo marami sa inyo yung medyo nawawalan ng pag-asa na makarating na dito sa Canada. At ang ilan pa nga sa inyo dito ay nagsasabi na 54 years old na ako, 40 years old na ako, 35 years old ako. Meron pa ba akong time o meron pa ba akong panahon
o meron pa ba talaga akong pag-asa na makarating dyan sa Canada with my age, o kaya naman sinasabi nyo doon sa mga private message ninyo na gusto ko nang i-give up yung aking pangarap na makarating ng Canada. That is a very sad statement, pero kung halimbawa naman ay talagang hindi nyo na talaga kakikitaan ng opportunity na makarating dito sa Canada, I would say na pagbutihin na lamang yung sarili ninyo sa kung saan tayo ngayon, no? Halimbawa, no, hindi ko sinasabi, hindi ko kayo pinipigilan na makarating dito sa Canada, no? But I'm saying na baka naman ang naitalaga sa inyo ng Diyos na kumbaga yung settlement ninyo ay kung saan kayo nandun sa kasalukuyan, no? Pagyabungin na lamang. Remember, and with regards sa trabaho, ay meron pa rin tayong mga ilang kababayan ng tatanong about sa advance naman, no? So, tingnan natin yung tanong ni Kuya Eric, no? So, ang sabi ni Kuya Eric dito, hello po Kuya, nasa Alberta na po kami at sinubaybayan ko Kuya Rod yung channel ninyo. Family na po kami na napunta dito. Express entry po kami. Mataas na po naging score ng asawa ko. Maraming salamat po sa mga tip ninyo. God bless po palagi. Sabi ko naman, hello po Kuya. Kumusta na po kayo? I am glad na nandito na po kayo sa Alberta. Kagagaling lang po namin dyan last week. Regards po kay ate and family. May God bless you always as you reach your dreams in Canada. Tanong ko lang po Kuya Rod, ano po ba ang mainam na part-time job? Tatanggapin po kaya ako sa mga resto? Nasa resto po ako dati pero sabi ng kapatid ko, applied na po ako sa warehouse. Salamat po Kuya Rod. And with regards to sa trabaho, yung tanong ni Kuya Eric dito na kung saan ang gusto niya naman ay paparating na naman sila dito. So dalawang kwento ito ng mga kababayan natin na nandito na at makikita natin nandito na sila at talagang they're starting to or they're grinding na rin talaga, no? Doon sa kaso naman ng pangalawang kaibigan natin na si Kuya Eric na subscriber natin, at salamat po and Kuya Eric and family, no, na nasa Alberta sa ngayon. So ang makikita natin diyan na yung part-time yung kanyang concern. So ano-ano ba yung may inam na part-time na po pwede nating pasukan pagdating natin dito sa Canada? So may babasahin po akong ilan pero hindi ko naman po sinasabi na ito na talaga yung part-time na para sa inyo o part-time na talagang pupuntahan ninyo. Marami pang iba, no? Ibig lang pong sabihin nito, binibigyan ko lang po kayo ng option o kaya ng mga idea na kung saan po pwede nyo puntahan pagdating nyo po dito sa Canada. At kung naghahangad po kayo o nangangarap po kayo na magkaroon ng part-time balang araw, dagdag income din po yun, ano? So, hinarap po natin yung top 20 best part-time jobs in Canada for 2024 na isinulat ni Gagandip Kaur Sikon noong November 19 po ito, 2023 ng Immigration News Canada. So what are the top 10 best part-time jobs in Canada? Number 1, retail sales associate. Number 2, freelance writer, content creator. Number 3, wait staff servers. Yung number 2 po, dyan po tayo pumapasok, content creator. Number 4, administrative assistant. Number 5, tutoring. Number 6, Uber, Lyft driver. Number 7, babysitter or nanny. Number 8, personal trainer, fitness instructor. Number 9, dog walker, pet setter. Number 10, barista. Number 11, virtual assistant. Number 12, photographers. Number 13, retail merchandiser. Number 14, event staff. Number 15, social media manager. Number 16, mystery shopper. Number 17, lawn care professional. Number 18, retail merchandiser planner. Number 19, language translator. Number 20, online survey taker. So nakita po natin yung mga trabaho na kung saan hindi naman siya yung talagang mabigat na trabaho, kumbaga nag-a-add ka lang ng iyong additional na trabaho para lang malibang ka o kaya naman may pandagdag income. Sabi ko nga, yung director namin ay na barista paggabi, ako naman ay line cook sa Canadian Brew House, yung isa namin kasama ay nasa Marshall naman nagkakahera, no? So iba-iba, no? Meron pa dito yung binanggit na yung kung gusto mong maging mystery shopper, kunwari bibili ka pero i-rate mo yung store, pwede rin po yun, no? O kaya naman magsusurvey ka, kukuha ka ng mga products and then mag-a-apply ka doon sa mga company, for instance Amazon reviewer ka o kaya naman ay
Alibaba, ano ka, reviewer ka, o kaya mismong company, Samsung, something like that. I-review mo yung kanilang mga product ayon sa iyong pananaw, ayon sa iyong personality, something like that, and then ibabalik mo yung review sa kanila. So, babayaran kanila doon. So, marami po pagkakakitaan. Ako naman po, isang pang part-time ko, syempre, ay ito po, yung pagiging YouTuber natin, content creator. Maraming pagkakakitaan, ano? At nakaka-inspire lang din na yung mga unang binanggit natin ng mga kababayan natin, sila yung talagang inspirasyon pagdating sa tinatawag nating mga pagtatrabaho, no? What I'm saying ay hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mong i-push yung iyong pagka-Canada, o kaya naman kung nakikita mo talagang wala na, pwede kang huminto muna doon at tignan mo kung ano yung mga opportunity na para sa iyo. Kung halimbawa, sabihin natin nasa Saudi Arabia ka, nasa Dubai ka, nasa Hong Kong ka, nasa Singapore ka, o nasa ibang bansa ka man, nasa Pilipinas ka man, no? Tignan mo, baka may ibang opportunity na para sa iyo, no? Kaya sinasabi ng ilan ng mga vlogger, o kahit ako mismo sinasabi ko na kung minsan, masasabi natin na ang Canada ay hindi naman talaga para sa lahat. Parang napaka-brutal naman statement na yan, ano? Pero ito po ang katotohanan. Ano? Marami nangangarap na makarating ng Canada, pero hindi lahat po ay nabibigyan ng opportunity o ng pagkakataon. Meron tayong statement sa Bible, maraming tinawag pero kakaunti lamang ang pinili. Parang ganon, no? Pero sabi ko nga, huwag mo wala ng pag-asa. Nandyan pa rin yung pag-asa. Always pray, always think positive, always make a way na kung saan makakahanap tayo, makakatagpo tayo ng talagang para sa atin. Canada man, Europe man, America man, Hong Kong man, Pilipinas man, baka yung opportunity na yon ang para talaga sa atin. No?